Mariing kinundena ng Philippine Coast Guard ang namataang illegal floating structure ng China sa Bajo de Masinloc na ginagamit para pag-aralan ng ecosystem ng lugar. Nagpahayag din ng pagkabahala ang ilang eksperto sa tunay na pakay ng China sa karagatan ng bansa. Si Janina Magundayaw nakatutok. As we speak right now, wala nang platform tayong makikita sa Bajo de Masinloc. The only those things that are remaining there, of course, the buoys that they dropped and some communication antenna that we have also documented in the past week. Ito ang pahayag ni spokesperson ng Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela, kung saan tinanggal na niya ng China ang kanilang floating platform sa Bajo de Masinloc. Kinumpirma naman ng China na Marine Scientific Research o MSR ang pakay ng istruktura sa Bajo. Ayon pa sa statement ng Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Manila na si Guo Wei, on-site sampling at experimental platform raw ito ng South China Sea Institute of Oceanography ng Chinese Academy Studies. Pinag-aralan daw nila ang ecosystem sa Bajo na tinatawag nilang Huangyan daw para mas maprotektahan ito. Natapos na rin nila ang kanilang pananaliksik. Mariin namang kinundina ni Tariela ang umano'y illegal na MSR ng China sa Scarborough. And kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc. Hindi naman kumbinsido si Retired Associate Justice Antonio Carpio na siyensya lang ang pakay ng China sa lugar. So there is this plan of China to occupy. Now China is changing its strategy. They will not dredge. They declared it as a nature reserve park. But to operate a nature reserve park, you must have a monitoring station. And I think that floating dock was supposed to be the monitoring station. Eventually, it will become manned. And so they will occupy it. And just like the fisherman shelter in Mischief Reef, it will eventually become an air and naval base. Ayon kay Carpio, violation ng 2016 Arbitral Award ang pagdedeklara ng China na nature reserve nila ang Bajo de Masinloc at maging ang pagpapadala nila doon ng floating platform. Tingin niya at ng ibang eksperto, panahon na para maghanda ang Pilipinas ng panibagong arbitration case laban sa China. We have to go to the tribunal now because we know the plan of China. They already showed their hands before. So the DFA now must take the initiative to file an arbitration case that China cannot declare a nature reserve because of the common fishing ground. If it's a nature reserve, you cannot fish or your fishing rights will be very limited. And that affects the award. Napag-usapan rin sa forum ng grupong WPS o We Protect Our Seas na dapat ring magkaroon ng quick response team ang pamahalaan para agad na kontrahin ang naratibo ng China pagdating sa West Philippine Sea. Sa ngayon, si Rear Admiral Tariela pa lang ang masugid na nagdedebunk ng maling impormasyon mula sa China pagdating sa issue. Ngayong taon ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas laban sa China. Pero patuloy pa rin ang creeping invasion ng China, hindi lang sa ating mga katubigan, pero pati na rin sa ating mga kamalayan. Janina Magundayaw, IBC News.